Welcome back to Glissa's YouTube channel. So, for today's video, ang ating tatalakayin ay ang Atomos Shogun Connect 7 inches monitor recorder. So, this Atomos Shogun is a 7 inches monitor na may functions tulad ng waveforms, vector scopes, and a variety of monitoring tools to ensure your image is perfectly exposed and accurate. So, this Shogun Connect is not just a monitor. Isa rin itong malakas na recorder. So, you can record up to 4K video in ProRes and DNx HR formats. It has a smooth and seamless playback, kaya pwede mong i-review ang footage nito right on the spot without needing to transfer files to a computer. So, discuss na rin natin yung mga basic settings and calibration ng ating Atomos Shogun Connect 7 inches monitor recorder. Makikita natin yung ating flexible power. Meron siyang 6.2 to 16.8 volts, lacking DC jack. Meron din siyang 12G SDI in. Meron din siyang 12G SDI out. Meron siyang HDMI 2.0 na input. Meron din siyang HDMI 2.0 na output. Isang GBE Ethernet. Isang SATA 3 SSD slot. At battery slot na NPH/L series. So, paano naman i-turn on ang ating Atomos Shogun Connect? So, merong dalawang way para i-turn on ang ating Atomos Shogun Connect. Number 1 is gagamit tayo ng yung power supply niya talaga. Which is, meron itong input na 100 to 240 volts AC at merong output na 12.0 volts at 4.0 ampere. So, yung pangalawang way naman is gagamit tayo ng NPF battery. Okay? So, try muna natin yung ating battery. So, ang gagawin ko is yan, ito yung ating NPF battery slot. So, i-align ko lang siya. Yan, hanggang sa marinig nyo yung click. So, ibig sabihin nun, yung battery natin na ikabit na natin ng maayos sa ating Shogun Connect. So, paano ito i-turn on? So, ganito yan. So, kapag ita-turn on mo yung Shogun Connect, laging 5 seconds lang yung pag-press dito sa power button. Kasi, kapag press mo yan ng mas mahaba pa sa 5 seconds, ganito yung mangyayari. Papakita ko. So, bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Check natin kung ano mangyari. Yan. Kung makikita nyo, yan yung makikita nyo. Ganyan siya. Pag more than 5 seconds, yung pagpindot natin ng power button, ganyan yung lalabas. So, paano tayo makakaalis dyan? I-turn off lang natin uli yung ating unit. So, 1, 2, 3, 4, 5. Yan, turn off. So, ito-turn on ko na siya. Kailangan 5 seconds lang. So, tulad dito. Press ko yung button ng 5 seconds lang. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, magiging yan. Yan yung proper na pag-turn on ng ating Atomos Shogun Connect. Yan. Okay, so pag ganyan, tama yung pagbukas natin or yung pag-turn on natin ng ating Shogun Connect. So ngayon, ipapakita naman namin yung mga basic settings kapag naglalagay tayo ng inputs sa ating Atomos Shogun Connect. So itong ating Atomos Shogun Connect, meron tong dalawang inputs which is SDI input at saka meron din siyang HDMI input. So, paano ba yon? So, halimbawa, simulan natin sa SDI input. So, for this tutorial nga pala, gagamit lang ako ng Panasonic HP X250 na merong both SDI output at HDMI output. So, gawin na natin yung SDI inputs. So, yan. So, meron ako dito SDI cable. So, ang una natin gagawin is kunin natin yung SDI output ng ating camera. Okay? Patch lang natin. SDI output ng camera. And then, ilagay natin sa SDI input ng ating Atomos Shogun Connect. So, ito yan. So, dito siya sa may nakalagay na 12G in. So, ilagay lang natin dyan. Okay. Yan. Yan. Alright. So, kung mapapansin nyo, walang signal. So, ano ang gagawin natin? So, ang una natin gagawin is, puntahan natin tong part na to, yung nakalagay no input.
yan natin isi-set yung ating input signal. So, touchscreen naman tong Atomo Shogun Connect. So, i-touch lang natin yan. So, pag na-touch natin yan, lalabas yung setting na yan. Yan, lalabas yan. So, under ng source. Okay? So, under ng source, doon tayo magpapalit ng ating setting. So, kung nakikita nyo yung HDMI, i-touch nyo yan under ng source. Okay. Pag tinouch nyo yan, ito yung lalabas. So, piliin nyo SDI. Kailangan naka-color green siya. Ayan. Then, press OK or touch OK. Ayun. So, lalabas na yung ating signal. So, yan. Kapag SDI, yung signal na ipapasok natin sa ating Atomo Shogun Connect. So, paano naman pag HDMI? So, palitan natin yung ating signal. So, meron ako ditong HDMI na cable. Ayan. So, tanggalin lang natin yung ating SDI cable. Okay, tanggalin natin. Okay. Okay, ngayon, kunin natin yung HDMI out ng ating camera. Okay, so patch lang natin. Okay. Alright, and then, ilagay natin sa HDMI input ng ating monitor. So, yan siya. So, dito natin lalagay sa 4K na in. So, patch na natin. Ayan, lagay lang natin. Yung. Okay. Okay. So, kung mapapansin nyo, wala siyang signal. So, ganun ulit yung gagawin natin. I-touch lang natin to, itong part na to, yung no inputs na yan. Touch natin yung part na yan. Then, under source, yung SDI na nakalagay, i-touch nyo lang. Yan, no? And then, palitan nyo ng HDMI. So, dapat naka-color green din yung HDMI. Okay, and then, touch OK. And then, boom. Ayan na. Ayan na yung signal ng ating camera. So, ganun lang yung basic settings kapag naglalagay tayo ng SDI input or HDMI input sa ating Atomo Shogun Connect monitor. So, ngayon naman, ipapakita namin yung mga basic settings kapag naglalagay tayo ng audio input sa ating Atomo Shogun Connect. So, dalawa nga pala yung panggagalingan ng audio ng ating Atomo Shogun. Number 1 is yung analog inputs. So, saan ba yun? So, dito yon. Ayan, no? May kita nyo, meron mic/line. Okay? So, ang cabling ginagamit dyan is mini PL to XLR na cable. So, yun lang yung gagamitin natin pag gagamit tayo ng analog inputs. So, ano yung pangalawa? Yung pangalawa naman ng audio input natin is manggagaling mismo sa SDI cable or HDMI cable. Ang tawag doon, naka-embed or embedded yung ating audio signal. So, pakita na natin kung paano kapag analog. So, ayan. Meron ako ditong analog input. So, ito yung sinasabi ko. Mini PL to XLR. So, kakabit ko lang dito sa ating audio input, sa ating analog audio input. Yan. Okay. Ito, papakita ko sa inyo. So, i-touch nyo lang to para lumaki. Yan. So, kung makikita nyo kung saan may pumapalong signal. So, check. So, makikita nyo nandito siya sa number 1. So, itong number 1, analog yan. This is for analog only. So, kapag magre-record kayo, tatanggalin nyo to. So, dapat yung record nyo, nandito lang sa may analog. Yan, o. 1, 2, 1, 2, check. Kasi, kapag yan hindi naka-highlight or hindi naka-color, pumapalo lang yung signal pero hindi nyo nare-record yan. So, dapat, naka-trigger to or naka-highlight to ng red. So, for monitoring, etong nakita nyong headphones icon, dapat nandiyan yung green. Kasi pag yan, nandito, for example, ganyan, tas naglagay ka ng headphones, imo-monitor mo, wala ka maririnig. So, kailangan, kung saan yung audio mo, nandun din yung headphone monitoring mo. So, for this case, lalagay ko dyan. So, ganun lang kapag analog. So, paano naman kapag embed? So, ito yon. Okay, so tatanggalin ko na yung analog natin. Kung makikita nyo, yan, wala na pumapalo. Check, wala na. So, ang gagawin natin, halimbawa, paano kapag embedded naman yung ating audio signal? Manggagaling mismo sa camera or sa system natin. So, halimbawa, ito. Yung audio natin, manggagaling dito sa camera. Naka-embed. So, ang gagawin natin, buksan lang natin yung ambient. Okay, check. So, saan nyo nakikita? Dito pumapalo sa kabila. So, ang gagawin nyo, tatanggalin nyo na yan dito. Tapos, ilalagay nyo dito kung saan may pumapalo. Doon dapat yung naka-record. And then, yung monitoring nyo, dito nyo rin ilalagay. Yan. Check. Ganun. Tapos,
itong for the audio embed, i-leave it off na lang. I-off nyo na lang yan para hindi dito yung system. So, ganyan lang kapag analog, ganyan lang kapag embedded naman yung audio signal natin. So, kung saan yung may pumapalo, doon dapat naka-trigger yung ating record at saka yung ating monitoring headphone. So, ganun lang yung mga basic settings kapag naglalagay tayo either analog or embedded audio signal sa ating Atomo Shogun Connect. So, ngayon naman, ipapakita namin kung paano mag-set ng ating recording formats at kung paano rin mag-format ng ating SSD card. So, paano nga ba yun? So, dito, sa ating Atomo Shogun Connect is, i-press lang natin itong may nakalagay na ProRes LT na yan, no? Ipe-press lang natin yan or ita-touch. Yan, itong part na to. Touch natin yan. And then, makikita natin dyan, dito, sa merong codec format. So, ngayon, nakalagay siya ProRes, tapos LT. So, sa pagre-record, ito lang din yung default namin, ProRes LT. So, pero kung gusto nyo ng ibang recording format, dito nyo lang din gagalawin yung setting. So, halimbawa, ito, ProRes, ano pa ba yun nandyan? Touch nyo lang yan. Meron siyang H.265, meron siyang DNX HD, meron siyang ProRes RAW. So, meron siyang H.265. So, yun, babalik tayo sa ProRes. So, doon lang magsiset tayo ng ating recording format. So, for the compression, meron tayong LT, 422, tapos HQ. So, ano yung pinagkaiba niyan? HQ, pinakamataas yun. Tapos, yung panggitna, 422, yan, 422, tapos yung pinakamababa, LT. Yan. So, ang ibig sabihin lang yan, yung kakainin niyang memory sa ating SSD card. Pag sinet mo siya sa HQ, mas malaki, makikita nyo, ayan o, makikita nyo sa oras, 8:38. So, i-compare natin sa 422. Ayan o. Pag 422, naging 12. Ibig sabihin yan, 12 hours yung kaya nating i-record. So, ibig sabihin, mas malaki yung kain ng HQ. Pero kapag LT, 18 hours. So, ibig sabihin, mas marami tayong marirecord kapag sinet natin sa LT. Pero, syempre, pag gusto nyong high quality, siset nyo sa HQ. So, paano naman mag-format or mag-format mismo ng ating SSD card? So, ganito lang din yon. So, i-click nyo lang itong SD. Okay. And then, ayan o, yung nakalagay format. I-press nyo lang yan, format. And then, mamimili kayo, syempre, format drive. And then, makikita nyo, nakalagay na siya sa 20. Kanina, di ba, 18? Ngayon, nakikita nyo, 20 na. So, ibig sabihin, na-format na natin yung ating card. So, kahit i-playback natin yan, wala tayong makikitang files dyan. Playback natin. Okay, makikita nyo, walang laman. Walang kahit anong na-record. It means na format na natin yung ating SSD card. So, balik lang tayo. Tayo ating signal. Okay. So, ganun lang yung pagpo-format mismo ng ating SSD card sa ating Atomo Shogun Connect. So, yun lang yung mga basic settings and calibrations ng ating Atomo Shogun Connect. And thank you so much for watching and stay tuned sa mga upcoming tutorials namin. If you would like to rent this or any of our other equipment, feel free to contact us at info@glisas.com or any of the numbers on your screen. You may also check our equipment list at avstudioservices.com. Please don't forget to like, subscribe, and ring the notification bell. Thank you for watching!